Ami, let's now talk to mobile journalist Arles de los Santos, reporting us live from EDSA. Arles, kamusta ang EDSA Rehab Plan? Hi, Nako, Arles. po Katami, magandang hapon sa inyo. Nandito nga tayo ngayon sa kahabaan ng EDSA dito sa Ross Boulevard na naging jump point ng rehabilitasyon ng EDSA na paulit-ulit nang naantala at ni-reschedule. Kung makikita ninyo dito sa aking paligid, talagang halos buhol-buhol na yung mga sasakyan. Paano ba naman sa unahan ng mga bahagi lamang nito, nandun yung baklaran, yung tindahan, and then nandun yung MRT at yung LRT, kaya naman talagang mabilis na nagbabara yung trapiko dito dahil kabahagi na, ka-share na sa kalsada ng mga private vehicles yung EDSA bus lane. Kasama kasi yun sa inuuna at pinaprioridad na ayusin ng DPWH kung saan dito sa bahagi na ito, tuloy-tuloy yung kanilang road reblocking bago ito lagyan ng asfalto. Kanina nag-ikot tayo sa ibang mga bahagi ng EDSA, nakita natin na may mga asfalto na, but at least on this area, dalawang lane, yung hindi mapakinabangan pa at mapasukan ng publiko dahil nga sa mga tinibag na mga bahagi nito dahilan para magkaroon ng mabigat na trapiko. Teka, yung kasi sa lagay na yan, traffic na yan, holiday ngayon. Paano pag nagpasukan na? Hanggang kailan ba itong EDSA Rehab? Prospect or target ng DPWH po ay 8 months. Magkakaroon yan ng dalawang phases. Yung phase 1 ay magsisimula ngayong December hanggang May. So ayan yung ngayong panahon na to, December 24, 11 p.m., 24/7 na, dire-diretso yung kanilang paggawa dito sa EDSA Rehab, And then pagdating ng January 5, magiging 10 p.m. to 4 a.m. onwards na yung kanilang repair dahil yun yung inaasahan na, na bumalik na yung mga kababayan natin, yung mga kapatid natin mula sa kanilang mga probinsya. And then yung phase 1 ay matatapos na target sa May. But yung phase 2, wala pa silang update ngayon book, pero malayong-malayo yan doon sa initial na 2 taon na EDSA Rehab kung saan kailangan pangaraw sarado yung buong EDSA and umabot nga ng 16 billion pesos yung naunang budget. Yung 10 p.m. to 4 a.m. Arles, paano yun? Kapag sa umaga, nakatiwangwang pa rin naman yun . So, sarado pa rin yung, may mga portions pa rin na hindi madadaanan ng mga tao. Oo nga, good question. Diba? Yes, Ami. Actually, kasama din yun sa mga tinanong natin kay Secretary Vince Dizon. Ayon sa kanila, hindi naman daw kasi complete overhaul yung gagawin nila. Kagaya dito sa nakikita natin sa screen natin, ito yung bahagi ng EDSA Ross Boulevard. Ayan yung may mga bahagi daw na kailangan na talagang tibagin at palitan ng mga bagong semento bago lapatan ng asfalto. Hindi ganyan yung sitwasyon sa ibang mga bahagi dito sa EDSA. Yung iba pinapatuyo na lamang yung asfalto and then madadaanan na. Pero kapansin-pansin, of course, yung hindi pantay na level. Medyo makapal yung asfalto, parang 2 patong yung ilang nakita natin kanina. And syempre, hindi siya basta-basta madadaanan ng ating mga kapatid na mga motorista. Ayon naman kay Secretary Vince Dizon, yung mga commuter, of course, maaapektuhan nito, pero yung DOTR ay nagtap na sa ibang mga vehicle services, yung mga bus operator na magdagdag nga ng mga masasakyan habang holiday season at habang gumugulo nga itong rehabilitasyon ng EDSA. Yung pinakamatinding repair will be for 2 weeks lang, di ba? Yes, Ami. Ayan yung 24/7. Ano na yung gagawin? Actually, after 2 weeks, Ami, magkakaroon na ng yung asphalt overlay. Yung mga bahagi lang na kinakailangan. So, before kung maalala natin yung complete overhaul, yung talagang titibagin yung buong habaan ng EDSA, 24 kilometers and isasarado for 2 years. Hindi na raw ganon yung magiging sistema ngayon. Ayon kay Secretary Vince Dizon, base na rin sa kanilang mga engineer, hindi naman daw kailangan talaga tibagin yung buong EDSA. May mga mapapakinabangan pa rin daw ng bahagi and kailangan na lamang lagyan ng asfalto. And yung pinili nilang asfalto, ito daw yung mataas yung kalidad na makaka-withstand ng pabago-bagong panahon. But it is for us to find out kung paano nga ba at gaano katagal ito maglalas sa panahon na meron tayo dito sa bansa. Arles, I think yung ibig sabihin ni Ami sa tanong niya, kasi by January 5, diba, 10 p.m. to 4 a.m. na lang yung trabaho para hindi mag-traffic diyan sa EDSA. I suppose what she meant was, so ibig niyang sabihin ba from 4 a.m. until 10 p.m. Kumbaga the rest of the time, pwedeng gamitin yung mga lane na yan ng EDSA. Kasi baka mamaya,
ang trabaho nasa 10 to 4 lang ng gabi, pero the rest of the day naman, nakatiwangwang din. naka-fence off pa rin, Correct, hindi mo correct. magagamit. Correct. It doesn't make Actually, sense. medyo nakikita na natin yung ganyang picture dito, no? Merong mahabang barikada, though hindi naman lahat, no? Like, hindi dire-diretso at nagkalat yung kanilang mga backhoe at yung mga bulldozer. So, gaya niyan, may mga bahagi na patag pa din, pero nakasarado na at hindi na mapakinabangan. But we're expecting na medyo magiging kaparehas yung sitwasyon sa paparating na mga araw. Ayon kay Sec Dizon, pagka natapos daw nalagyan ng asphalt overlay, pwede na daw gamitin ng publiko. No? Pero kung magiging utay-utay, talaga nga namang traffic at sakit sa ulo ang maaring asahan ng ating mga kapatid na motorista. Oh, pero Bok, what I mean is this kung ang work is only from 10 p.m. to 4 a.m. para hindi makaabala sa traffic, what about the rest of the time? Baka mamaya wala nang tatrabaho ng daytime, pero naka-fence off pa rin yung kabuhang bahagi. Ganun din yun. Hindi mo rin magagawa. Traffic din yun. Oo nga, ganun. Except humaba parang lalo yun. ang trabaho. So parang, Baka din nilang bilisan. yes, yun talaga yung dapat daw talaga na though goal daw ng DPWH na matapos ito. So ngayong December 24 to January 5, priority yung bus lane, no, yung northbound and southbound. And then January 5 onwards, lane by lane daw nilang lalagyan ng asfalto. So hindi naman masasarado talaga yung buong EDSA. Pero aabangan nga natin paano kapag kami mga barikada, may trabahador pa din sa umaga at mapapakinabangan pa rin pa o kailangan nilang magtiis ng trapiko, yung publiko. Arles, may mga in-interview ka bang mga motorista o commuter? Ano sabi nila? May nakausap tayo kanina, no, isang jeepney driver, si Kuya Alexus, kung saan sinabi niya, yung dati daw na kinikita nila no, na malinis na 800 to 1,000 pesos. Dati daw, nauuwi na nila yun agad. No? Pero dahil nga dito sa traffic, kung makikita nyo itong mabigat na traffic na to, nakaka-apekto na daw yan. Naging 50% na lamang daw yung kinikita at nauuwi nila. No? Kasi mabagal sila makabalik sa kanilang terminal, mabagal makapagbaba ng pasahero, and then yung bus lane, medyo nakadikit na din siya halos kalapit ng sidewalk. So yung iba, may mga tumatakbo, may mga nakikita tayong ganun. So talagang agawan na rin sila ng pasahero. Kaya ang kanilang panawagan sa DPWH ay kung maaari talaga bilisan at huwag itaon nga sa susunod na mga paggawa nito sa kaparehas na panahon kung saan talagang kailangan ng publiko ang kalsada. Okay? Yung mga yung mga commuter, hindi ba hirap maghanap ng sasakyan? Mahirap, Ami, dahil dito, kagaya dito, sa kung nasan tayo ngayon, kanina nakausap natin yung ilan dito. Sabi nila, ito kasi mahabang mahabang waiting shed. Pero dun sa unahan, kapag nilakad natin, dun yung pinaka parang may zombie apocalypse from time to time. Yung naghahabol ng mga jeep, no? So yung ibang mga jeep, hindi na nila nakikita doon sa kanang bahagi kasi yung iba, dito na sa kaliwa. Dito kung makikita ninyo, dito na sila sa kaliwa. So nahihirapan sila, medyo patintero din. Dito yung isa sa mga pinakamahirap sakayan dito sa kahabaan. Itong heritage area lalo, no? Dito laging punuan na talagang habulan ng mga jeep. Okay. Maraming salamat sa iyo, mobile journalist Arlos